So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ng tinaguriang Manny Pacquiao ng middleweight division na si Genevieve Alimcanoli kalaban ng kanyang challenger na si Anoel Manisinge, kung saan mga idol, pinakita ulit ni Genevieve ang kanyang bagsik sa bakbakan. Dinemolish lang nito mga idol ang kanyang challenger sa loob lamang ng 5 rounds. Unang round pa lang talaga mga idol, niyanig na talaga ni Genevieve itong si Anoel. Pinabagsak niya ito gamit ng kanyang pamatay na kaliwa. Pinalambot niya ito hanggang umabot sa round 5 mga idol, kung saan dito niya na tinapos ang laban. Parang basuka ang kamay ni Genevieve mga idol na nakatama sa mukha ng kanyang challenger, kaya hindi pa ito nakabagsak sa ring. Nawalan na talaga ito ng malay, kaya panalo po si Genevieve mga idol via TKO at siya pa rin ang unified champion ng middleweight division. Para sa atin mga boss, walang makakatalo dito kay Genevieve sa middleweight. Sobrang lakas niya dito. Dapat umakyat ito sa super middleweight para wasakin si Canelo sa bakbakan. Samantala matinding supalpal naman po mga idol ang inabot ng UFC president na si Dana White sa Golden Boy owner na si Oscar De La Hoya matapos mag-leak sa media ang mga purse money na posible tanggapin ng mga boxer sakaling pumirma sila ng kontrata sa bagong boxing league na TKO promotion na pagmamayari ni Boss Turkey Al-Sheikh. Bariya lang daw talaga mga idol ang planong ibayad ni Dana White sa mga boxer na magpapatayan sa ibabaw ng boxing ring. Pinakamataas daw dito mga idol, $750,000 para sa isang title fight. At ang nakakatawa dito mga idol, sakaling pumatok at bumenta daw ang laban sa parehong gate revenue at pay-per-view, kakarampot lang daw ang mapupunta sa mga boxer. Pero ang bulsa daw ni Dana White puno ng kita, kaya tiyanta ni De La Hoya mga idol, matagal na daw ang isang taon na itatagal ng TKO promotion kapag ganitong bigayan ang matatanggap ng isang boxer. O baka hindi pa daw nagkaka-event ang TKO promotion, hindi na kaagad ito papatok dahil sino ba naman ang fighter na sasabi sa kanila kung ganitong presyuhan ang ibabayad nila sa mga boxer. Kulang pa daw ito pambili ng gamot sa utak kapag na-injury sila sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, dahil nga po sa napabalitan hindi maganda ang bentahan ng ticket ni Naoya Inoue para sa bakbakan nito kay Ramon Cardenas sa May 4 sa laban nila sa Amerika, kung saan mga idol, marami tuloy ng mga Pinoy boxing fans ang nagsasabi na napatunayan na daw sa boxing world na magkaiba talaga si Inoue kaysa sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Hindi talaga pwede maging global superstar si Inoue kagaya ni Manny Pacquiao na kapwa nito Asian boxer at unang naging pound for pound best boxer. Pang Japan lang daw talaga si Inoue at hindi pang buong mundo ang kanyang kasikatan. Malayo daw ito kay Boss Manny mga idol na napalaban na sa iba't ibang lugar kagaya ng Australia at Malaysia at higit sa lahat sa Amerika, kung saan dinudumog talaga ang laban ni Pacman, lalo na kapag lumalaban ito sa US kalaban ng mga Meksikano. May mga nagsabi pa nga mga idol na hindi daw talaga bagay si Inoue pag main event. Kapag sa ibang lugar daw ito mapalaban, dapat daw sa kanya mga idol sa undercard lamang sa isang superstar na lalaban sa main event. Pero ganyan pa man mga idol, hintayin pa rin natin ang resulta ng laban ni Inoue kung dudumugin ba o talagang lugi na.